Kabanata 411. Si Jones ay nakamasid mula sa gilid. Ang lalaking may kulot na buhok sa tabi niya ay inilagay ang kanyang braso sa kanyang balikat at nagtanong habang nakataas ang kanyang kilay, "Jones, gusto mo ba siya?" "Ako." Sinulyapan siya ni Jones at ngumisi. "Oo, pero sa kasamaang palad, may asawa na siya." "May asawa na siya. Ibig sabihin wala nang pagkakataon." Nagkibit balikat ang lalaking kulot ang buhok. Kinuha ni Jones ang golf club at hinampas ang bola sa damuhan, ngunit tila hindi ito tinmaan. Humalaklak ang lalaking may asul na buhok sa gilid. Mukhang magaling si Miss Zora dito. Nakatingin siya kay Maisie, at sinundan ni Jones ang line of sight niya. Sa hindi kalayuan, hinawakan ni Maisie ng dalawang kamay ang club at naipasok ang bola sa butas ng tamang-tama. "Oo, tama ka," pagpupuri ni Jones habang ang isang pahiwatig ng pagpapahalaga ay tumawid sa kanyang mga mata. Konti lang ang mga kababaihang nasa paligid niya ang maaaring maglaro ng golf, dahil karamihan sa mga socialite ay hindi mahilig sa isang panlabas na sport tulad nito. Sa sobrang tutok ni Maisie ay hindi na niya napansin na tumabi na sa kanya si Jones. Nang makita niya ang mga patak ng pawis sa noo ni Maisie, kinuha niya ang kanyang panyo at sinubukang tulungan itong panasan ng pawis sa kanyang noo. Biglang lumapit sa kanya si Cherry at hinawakan ang kamay niya. "Anong ginagawa mo?" Natigilan si Maisie. Lumingon siya at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Napatulala si Jones sa biglaan din niyang pagkilos. Nahihiyang binawi niya ang kanyang kamay at sinabing, "I'm sorry for making your friend misunderstand. Wala akong ibig sabihin. Kung sa iba kong kaibigang babae, malamang gagawin ko rin iyon." Matalim ang tingin sa kanya ni Cherry. Alam niyang walang kwenta ang lalaking ito. Ngumiti si Maisie at sumagot, "Napakabait mo, Mr. Jones. So gagawin niya ito sa lahat ng kaibigan niyang babae. Bueno, mabuti iyon, ngunit hindi ba't medyo hindi angkop iyon? Hindi ba dapat maging mabait tayo sa mga kaibigan nating babae?" Nakangiting sagot ni Jones. Biglang naramdaman ni Maisie ang matinding titig sa kanya. Lumingon siya at napagtantong si Nolan at ang kanyang barkada ay naglalakad palapit sa kanya. Napansin na ni Quincy ang sama ng loob ni Nolan. Tumingin siya kay Maisie, na nakatayong malapit kay Jones, at naramdaman niyang matapang talaga si Maisie. Inilapag ni Maisie ang club sa lupa at sinalubong niya ng diretso ang tingin ni Nolan. Kung tutuusin, ang mga nakagawa lang ng mali ang hindi maglalakas loob na tumingin sa mukha ng iba. Gayunpaman, wala siyang ginawang mali. "Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon, Mr. Goldman?" tanong ni Maisie. Natigilan si Quincy, at napalingon siya sa lalaking nasa tabi niya. Gaya ng inaasahan niya, madilim ang mukha ni Nolan. Kahit si Quincy ay nakakaramdam nito, kaya paanong ang iba sa kanila ay hindi. Tumingin si Jones sa direksyon ng tingin ni Nolan, at alam niyang nakatingin siya kay Miss Zora. Bukod dito, sa paghusga sa hindi kasiya siya at pagiging possessive sa kanyang mga mata, alam niyang higit pa ang pagkakakilala nila sa isa't isa. Hindi sinagot ni Nolan ang tanong niya. Sa sumunod na segundo, humakbang siya pasulong, hinawakan ang kanyang kamay, at hinayla siya sa kanyang yakap. Nang hindi na hinintay na sumagot si Maisie, hinalikan niya ito sa labi. Natigilan si Maisie, at bahagyang pumikit ang maaliwalas niyang mga mata. Hindi niya inaasahan na gagawin niya ito. Nagulat din ang mga tao sa paligid. Nag-aatubili lang siyang umalis sa mga labi niya nang sinubukan siyang itulak ni Maisie palayo. Namumula ang kanyang mukha, at mukhang kaakit-akit. Malaking pagsisikap ang kinailangan ni Nolan para pigilan ang pagnanasang lumulubog sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang mga pisig, ipinulupot ng kanyang kamay sa likod ng kanyang baywang, at nagtanong, "Nagsaya ka ba, sweetheart?" Kabanata 412. Nagulat ang mga tao sa paligid. Hindi ba kasal na si Miss Zora? Kung gayon bakit si Mr. Goldman ang tumatawag sa kanyang sweetheart? Hindi kaya sina Miss Zora at Mr. Goldman. Nagngangalit ang mga ngipin ni Maisie sa kanyang pagkakayakap. "Sweetheart, ha?" Pagkatapos ay sinabi niya sa boses na tanging si Nolan lang ang nakakarinig, "Sa tingin mo ba ito ay masaya, Nolan?" Si Nolan ay buong kasakiman na inamoy ang kanyang buhok at nasiyahan sa halimuyak nito, ang kanyang mga mata ay malalim at madilim sa pagnanasa. Hindi siya papayag na may lalaking tumingin sa kanyang babae. Gayunpaman, hindi pa niya maisapubliko ang kanyang pagkakakilanlan dahil napakaraming tao sa Staslow ang nanunood sa kanya. Umirap si Maisie. "Niyakap ng asawa ko ang ibang babae, kaya bakit hindi ko kayang yakapin ang asawa ng ibang babae?" Sina Quincy at Cherry ay hindi nakapagsalita. Ano ang ginagawa ng dalawang ito?
Nilakasan ni Nolan ang kanyang boses at sinabing, naging matapang ka. Parang ang dami mo pang natitirang energy para makipaglandian sa ibang lalaki. Dahil ba hindi sapat ang naibigay ng asawa mo kagabi? Si Maisie ay gumuhit ng bilog sa kanyang dibdib gamit ang kanyang daliri at sinabing may katuwaan, kung gayon, bakit hindi mo ako bigyan ng ilan, Mr. Goldman? Hinawakan ni Nolan ang kanyang palso at sumisitsit ang mga ngipin. Maghintay ka. Tumalikod siya at kinausap ang mga tao sa paligid niya, flat ang boses, pasensya na, may aasikasuhin kami ng sweetheart ko, kaya aalis muna kami. Kinaladkad niya ito palayo, hindi man lang nagbigay ng pagkakataon para sa mga tao doon na magsalita. Nagkatinginan ang iba sa mga tao dahil sa gulat. Si Miss Zora ay nakikipaglandian sa ibang lalaki sa harap ng publiko habang siya ay kasal. Napaka-daring. Pagkapasok nila sa sasakyan, siniil siya ni Nolan sa ilalim niya at siniil ng halik sa labi. Ang kanyang malalim at maitim na mga mata ay mainit, mabigat, at puno ng pagnanasa nang matapos niya itong halikan. Sandaling hindi nakahinga si Maisie habang hinahalikan niya ito. Ang maganda niyang mukha ay namumula sa kahihiyan habang ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha. Nolan, ikaw ang jerk. Mahigpit na hinawakan ni Nolan ang kanyang mga kamay at itinaas ito sa kanyang ulo. He chortled and said, hindi ba ikaw ang nang-aasar sa akin? Sumagi sa isip niya na palakas ng palakas ang loob ang babaeng nasa harapan niya. Kumurap ang kanyang mga mata, sumagot si Maisie, ako ba? Nagtaas baba si Nolan at sunod-sunod na halik ang ginawa sa kanya. Nag-iinit ang palad niya at saka lang namalayan ni Maisie na sobra na pala ang narating niya. Hinawakan niya ang kamay nito at nagmakaawa, pwede bang bumalik muna tayo sa hotel, Nolan? Nabawi ni Nolan ang kanyang kalmado at hinaplos ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang daliri. Ayon sa gusto mo, sa oras na makabalik sila sa kanilang silid sa hotel, diniinan siya ni Nolan at ginawaran siya ng malalim na halik. Wala na ang kalahati ng kanilang mga damit. Siya ay baliw na agresibo habang nakulong siya sa isang maliit na espasyo. Doon lang napagtanto ni Maisie na hindi siya dapat basta-basta makikipagkulitin sa lalaking seloso. Parang bambang tiking, sabog na siya sa sandaling oras. Huwag ka na muling makipagkita kay Jones, sabi ni Nolan habang kinakagat siya nito, na nag-iiwan ng mga marka sa kanyang katawan upang patunayan na pag-aari niya ito. Napangiti si Maisie, galit ka ba? May halong time na sigasig at matinding galit sa kanyang mga mata. Gusto mo ba talagang magalit ako? Nakapulupot ang mga braso sa leeg nito. Pinindot ni Maisie on. Di sabihin mo sa akin. Bakit ka pumunta sa Staslow? Tumanggi si Nolan na sagutin ang tanong. Hininaan niya ang boses niya at sinabing, stay focused. Hindi na. Nakapagtanong si Maisie. Siya ay pagod at nahimatay muli. Nakatayo si Nolan sa harap ng kisame hanggang sa sahig na bintana. Humugat siya ng sigarilyo sa pakete ng sigarilyo sa mesa. Sinindihan niya ito at kinuha ang isang mahabang drag dito. Habang nakatingin siya sa unahan, lumabo ang liwanag sa kanyang mga mata. Sasabihin niya sa kanya ang kahit ano, ngunit hindi ito. Tinawag siya ni Quincy, at kinuha niya ito. Nasaan ka na ngayon? May sinabi si Quincy, at kumunat ang noo niya. Hayaan mo si Cherry na manatili sa tabi ni Z nitong mga ilang araw. Siguraduhing sundan siya ng malapitan. Walang pagkakamali ang pinapayagan. May kailangan kang gawin para sa akin. Kabanata 413. Si Maisie, na natutulog na nakatalikod kay Nolan, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Nagkunwari siyang tulog kahit na sinuot na ni Nolan ang kanyang damit at lumabas. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama at inisip kung ano sa mundo ang kinakabahala ng husto ni Nolan. Pinilit pa niyang ilihim ito sa kanya. Nagtitiwala si Maisie na ito ay dapat na isang napakahalagang bagay. Napakahalaga na siya ay nagmamadali hanggang sa Staslow nang hindi sinasabi sa kanya ang dahilan kung bakit. Biglang may naisip si Maisie, at nanlamig ang kanyang gulugad. Dahil ba sa nanay niya? Pagkatapos ng lahat, ang ina ni Nolan ay dinukot at pinatay sa Staslow. Iyon ba ang dahilan kung bakit siya pumunta dito? Samantala, sa kwarto ng isa pang hotel, isang lalaki ang nakatayo sa floor-to-ceiling window, na tinatanaw ang lungsod. May hawak siyang baso ng alak habang dahan-dahan niyang iniikot. Nakasuot siya ng bahagyang nakabukas na bathrobe, na nagpapakita ng kanyang matibay na abs, at sa ibaba ay isang bawal na lugar na hindi dapat nasal-ayan. Si Rowena, na lumabas ng banyo pagkatapos mag-shower, hinigpitan ng bathrobe sa kanyang katawan. Nagngangalit siya bago nagtanong, Mr. Kent,
pwede mo bang tuparin ang pangako mo sa akin ngayon? Pinapante niya si Nolan sa Stoslow, kaya kinailangan niyang pahalagahan ang pagkakataong ito. Dahan-dahan, lumingon si Daniel. Sinulyapan niya ito na may malamig na ngiti na sumasayaw sa gilid ng labi niya. Siyempre, inilapag niya ang baso ng alak sa mesa at tinapik ang gilid ng baso gamit ang daliri. Gayunpaman, may isa ka pang hindi nasasabi sa akin. Nanginig si Rowena sa mapang-ipang aura na inilabas ng lalaki, at namutla ang mukha nito. Mr. Kent, ako, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Inihagis ni Daniel ang isang larawan sa mesa at nagtanong, sino ang babaeng ito? Nang makita ni Rowena ang babae sa larawan, napabulalas ito, Maisie. Ano ang ginagawa niya dito? Nasa Stoslow din siya. So kilala mo siya, sabi ni Daniel, na kinusat ang mga mata. Nagngangalit si Rowena at sinabing, syempre, kilala ko siya. Siya ang taong pinakagusto kong patayin. Lumapit sa kanya si Daniel at hinawakan ang kanyang kamay. Mukha siyang pit viper, makasalanan, mabisyo, at nakakatakot. Kaaway mo ba siya? Napabuntong hininga si Rowena at sumagot, oo, dahil sa kanya kaya ako na-kick out sa Goldman. Asawa siya ni Nolan at apo ni Hernandez. Ang pamilya de Arma ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ramdam ang pag-aalinlangan ni Daniel, sinabi ni Rowena, Mr. Kent, ipaubaya mo sa akin ang babaeng yan. Si Hernandez ay nasa Slakova ngayon, kaya kahit na may mangyari kay Maisie, maaari nating ilipat ang sisi sa mga Goldman. Ang pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato, hindi ba't napakahusay? Napatingin si Daniel sa babaeng nasa harapan niya, nabakas ang galit at hinanakit sa mukha. Ikinawit niya ang kanyang kamay sa kanyang maliit na leeg. Mukha namang madali niyang nahawakan ang leeg niya. Hinailan niya ito palapit sa kanya at ngumisi ng malademonyo. Gusto ko yung ekspresyon ng mukha mo. Laging sinasabi ng mga tao na hindi dapat makipagtalo sa isang mabisyo na babae. I guess tama sila. Nanginginig si Rowena, at nanlamig ang kanyang dugo. Wala siyang ibang choice kundi ang sumama sa kanya at ngumiti. Mr. Kent, it's my pleasure that I can be of use to you. Masyado na siyang malayo sa kalsada para bumalik. Si Daniel lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Kung magagamit niya ito para patayin ang bitch na si Maisie, maaari niyang pagsisihin at pagdusahin si Nolan. Hinigpitin ni Daniel ang hawak na parabang nakita niya sa isip niya. Ikaw ay isang masamang babae na may masamang puso. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong gawin? Gusto mo ako ang maging scapegoat mo? Hindi ba? Sandaling hindi makahinga si Rowena. Pumilis ang tibok ng puso niya habang nanginginig ang mga labi at ngipin. Hindi ako. Kabanata 414. Itinulak ni Daniel si Rowena sa kama at walang humpay na pinunit ang kanyang bathrobe. Gayunpaman, wala siyang pagnanais na tingnan ang kanyang katawan. Noon, nang nakidnap ang nanay ni Nolan, nagawa mong itulak lahat ng sisi palayo sa iyo. Pati si Titus ay naloko mo, kaya sa tingin mo ay gagana sa akin ang iyong panlilinlang. Kung ikukumpara sa kahihiyan, walang ibang nararamdaman si Rowena kundi ang takot sa mga sandaling iyon. Ni wala siyang lakas ng loob na tingnan siya sa mata. Ang pinaka-nakakatakot na katotohanan tungkol kay Daniel ay ang pagiging walang puso niya. Wala siyang puso para sa pakikiramay, at mas malupit pa siya kaysa sa mga Goldman. Hindi siya madaling magtiwala sa sinuman, at nakikita niya sa isip ng isang tao sa pamamagitan ng mga mata. Siya ang pinaka-nakakatakot na pag-iral na naranasan niya, at iyon mismo ang dahilan kung bakit niya ito iniiwasan kahit kailan. Sa sandaling mapansin niya ang isang tao, ililibot niya ang taong iyon na parang ahas hanggang sa malagutan ng hininga ang isa. Nanlamig ang dugo ni Rowena, at nauutol, Mr. Kent, ako, hindi ko sinusubukang gamitin ka bilang scapegoat ko. Tinampot ni Daniel ang red wine sa mesa at ibinuhos sa katawan niya. Ang pulang alak ay parang isang namumulaklak na pulang bulaklak sa kanyang makinis na balat, at ito ay napakaganda. Diba specialty mo yan? Gawing iyong scapegoat ang isang tao. Kung hindi iisipin ng mga Goldman na ang mga tao mula sa pamilya Arma ang pumatay sa ina ni Nolan. Sa kabila nito, ito ay dahil sa iyong pagkukunwari na nakikita kong medyo kapaki-pakinabang ka, bagaman. Pumilis ang tibok ng puso ni Rowena. Hinawakan ni Daniel ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at pinilit siyang salubungin ang kanyang tingin. Basta may pasok mo si Nolan sa bitag ko na partikular kong itinakda para sa kanya, wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin sa babaeng iyon, naririnig mo ako. Nanginginig na tumanggaw si Rowena. Sige,
Nakuha ko. Pinitawan siya ni Daniel, at nagmamadaling tinakpan ni Rowena ang kanyang katawan gamit ang kanyang bathrobe pagkatapos bumangon. Nakaharap ito sa kanya, sinabi niya, sana hindi mo ako pabayaan. Makalipas ang 2 araw, nakipagkita si Maisie kay Madam Nire sa restaurant ng Rosette Hotel. Nakaupo si Madam Nire sa tabi ng bintana, at isang lalaking nasa may edad na may maayos na pananamit ang nakaupo sa tabi niya. Nakangiting humihingi ng paumanhin si Maisie na late dumating. I'm sorry kung pinaghintay kita, Madam. Kinawayan ni Madam Nira ang kanyang kamay at sinabing, huwag mo na itong pansinin. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang lalaking katabi niya kay Maisie. Mr. Lewis, sigurado akong nagkita na kayo ni Miss Zore dati ha. Nakangiting tumanggaw si Lewis, oo, sa Sheena Jewelry Show 3 taon na ang nakakaraan. Isang kahangahangang batang babae. Umupo si Maisie sa harapan nila. Tila naalala rin niya si Lewis at sinabing, ikaw ang judge noong panahong iyon. Si Lewis ay isang fashion designer at nagmamay-ari ng isang sikat na luxury brand sa Stoslow. Siya ang nag-sponsor ng halos lahat ng luxury brand sa Sheena Jewelry Show. Isa siya sa mga judge sa Sheena Jewelry Show 3 years ago, kaya naalala siya ni Maisie. Tumanggaw si Lewis na may kasiyahan at sumagot, karangalan ko na naaalala mo pa rin ako, Miss Zora. Napangiti si Maisie at sinabing, huwag mo sanang sabihin yan, Mr. Lewis. I'm more than honored na naaalala mo ako. Masayang nagkukwentuhan silang tatlo habang nagsasaya sa kanilang mga pagkain. Parang may inimbitahan si Lewis, at may nagpakitang lalaki. Tumanggaw siya at sinabing, sorry, I'm late. Inikat ni Maisie ang ulo para tingnan ang papasok na lalaki. Nakita niya na medyo may itsura ang lalaki. Bagamat hindi siya kasing gwapo ni Nolan, isa siyang masungit na lalaki sa kanyang sariling karapatan. Hindi siya ang uri ng tao na magpapahanga sa isang tao sa unang tingin. Pagkos, habang tinitingnan mo siya, mas nararamdaman mong gwapo siya. Wala siyang kapinuhan gaya ni Helios. Sa halip, naglabas siya ng isang nakakasakop na dating, at may bakas ng kadiliman sa kanyang mga mata, na naglalarawan sa kanya na isang ambisyosong tao na may maraming material na pagnanais at nagnanais ng kapangyarihan. In short, hindi siya mukhang isang taong madaling pakisamahan. Kabanata 415. Natigilan si Madam Nira. Sino ito? Nakangiti. Sagot ni Lewis, siya si Mr. Kent. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Madam Nira. So, ikaw pa si Mr. Kent. Ikinagagalak kong makilala ka. Lumapit si Daniel kay Madam Nira, hinawakan ang kamay nito, at hinalikan ang likod ng kamay nito, parang gentleman. Isang karangalan na makilala ka, Madam Nira. Gumiti si Madam Nira at tumanggo. Pagkatapos makipagkamay si Daniel kay Lewis, tumingin siya kay Maisie. Nagtaas siya ng kilay sa mapanuksong paraan at nakangiting nagtanong. Maaari ko bang malaman kung sino ang babaeng ito? Pagkatapos ay sumabat si Madam Nira, siya si Miss Zora. Ang kanyang pangalan ay Maisie Vanderbilt. Magalang na iniyuko ni Maisie ang kanyang ulo bilang tugon. Talaga. Tumingin si Daniel sa kanya, ang kanyang pares ng mga itim na pupil na matutulis na parang sa isang agila. So ikaw si Maisie Vanderbilt, Miss Zora. Anong sorpresa? Anong sorpresa? Bakit siya magugulat? Napaisip si Maisie. Umupo si Daniel sa tabi ni Lewis na pailas din sa tapat ni Maisie. Kachat niya si Lewis, masayang sabi ni Lewis sa kanila na may ngiti sa labi. Sumali si Mr. Kent sa Sheena Jewelry Show, at siya ang shareholder para sa organizer ngayong taon. Sumagot si Madam Nira, na may pagtataka sa boses, interesado rin ba si Mr. Kent sa alahas? Gumisi si Daniel at sinabing, oo, interesado ako sa lahat ng maganda. Pagkatapos niyang magsalita, hindi sinasadyang nataman siya ni Maisie ng tingin. Natigilan siya saglit bago nag-iwas ng tingin. Sino ang lalaking ito? Kilala ba niya ako? Sa di kalayuan, nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Quincy nang makita niya si Daniel, at nagmamadali itong nagpadala ng text message para ipaalam kay Nolan. Ang mga Kent ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, lalo na si Daniel. Sa tingin niya ay nakatutok ang mga mata ng mga iyon kay Maisie. Makalipas ang halos 1 oras, natapos na sila sa pagkain. Pabalik na sana si Madam Nira ay tumayo din si Maisie. Hayaan mo akong ihatid ka, ma'am. Napatulala si Madam Nira. Bago pa siya makapagsalita, sabi ni Lewis, ihahatid ko si Madam Nira. Total, pauwi na rin ako. Tumanggaw si Madam Nira. Tama iyan. Since you stay in this hotel, I don't want to trouble you. Napangiti si Maisie at hindi umimik.
Pagkaalis ni Madam Nira, lumingon si Maisie para tingnan si Daniel. Mr. Kent, aalis na rin ako. Dahan-daang tumayo si Daniel at sinabing, hayaan mo akong ihatid ka pabalik, Miss Vanderbilt. Natigilan si Maisie. Nataranta siyang tumingin sa kanya at nagtanong, Mr. Kent, matagal ko na itong iniisip pero, kilala mo ba ako? Lumapit sa kanya si Daniel at tumabi sa kanya. Ano sa tingin mo? Hindi alam ni Maisie kung sinasadya o hindi niya sinasadya, ngunit hindi niya ito nagustuhan. Natigilan siya at siniko siya sa loob. Anong pervert? Tumingin si Daniel sa isang lugar at bahagyang ngumiti. Naglalagay ka ba ng pabango, Miss Vanderbilt? Napaatras si Maisie para lumayo sa kanya. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng kanyang sinabi. Hindi ako naglalagay ng pabango, Mr. Kent. Nananatili lang ako sa itaas, kaya hindi mo na ako kailangang ihatid pabalik. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Napatingin si Daniel sa kanyang figure, na unti-unting nawawala sa malayo, at nag-click ng kanyang dila. Hinaplos niya ang gilid ng labi niya gamit ang dulo ng daliri niya habang may madilim na kislap na tumatawid sa mga mata niya. Hindi ba't mas kawili-wili kung kukunin ko ang babae ni Nolan? Sa gabi, nakaupo si Maisie sa bathtub. Tumingin siya sa kalangitan sa bintana at hinayaan niyang mawala ang kanyang mga iniisip. Hindi maganda ang pakiramdam niya kay Daniel. Hindi mahalaga kung siya ay isang pervert o hindi niya talaga ito gusto. Nakapatay ang ilaw sa sala. Nang bubuksan na sana niya ang ilaw, may isang kamay na nagmula sa dilim, kinaladkad siya sa isang yakap at tinakpan ang kanyang bibig. Kabanata 416. Nang makitang nahihirapan si Maisie, umalangaw-ngaw ang isang boses. Ako ito. Natigilan si Maisie, at nang bumukas ang ilaw sa sala, lumingon siya at nakita niyang si Nolan iyon. Bakit ka nandito? Hindi maipaliwanag na gamaan ang pakiramdam ni Maisie nang makitang siya iyon. Sinundan siya ni Nolan. Naparito ako para makita ka. Iniunat niya ang mga braso at niyakap siya, nakapatong ang baba sa balikat niya. Ang mahinang halimuyak mula sa shampoo na ginamit niya sa shower hindi pa nagtagal ang nagtaboy sa lahat ng inis sa loob niya. Nakilala mo ba si Daniel Kent ngayon? Matapos marinig ang tanong, hindi siya itinulak ni Maisie palayo ngunit huminto ito ng ilang segundo. Daniel Kent, hindi sumagot si Nolan. Lumingon si Maisie at tumingin sa malalim at madilim niyang mga mata. Nolan, kilala mo ba si Mr. Kent? Isang alon ng init ang tumakip sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay itinulak siya ni Nolan sa sopa at hinalikan saglit, iyon ay nang naramdaman niya ang biglaang pagkirot sa gilid ng kanyang labi. Tinagat siya ni Maisie. Si Nolan, na ang labi ay nakagat, ay ipinikit ang kanyang mga mata, nagpakawala ng nakamamatay na titig. Tagatin mo lang ulit ako. May itatanong ako sa iyo, at ang maiisip mo lang ay, bago pa siya makatapos magsalita, idiniin ni Nolan ang kanyang katawan sa sopa at muli siyang hinalikan. Isang metal na lasa ang bumulwak sa kanyang bibig habang ang kanyang mga kamay na tumutulak sa kanyang dibdib ay unti-unting humihina. Namula ang pisngi niya dahil sa hypoxia, at ilang mahinang ungol lang ang nailabas niya. Ha! Ibinuka ni Maisie ang kanyang bibig at humihingal matapos magkaroon ng pagkakataong huminga, ang kanyang mga mata ay tila malinaw sa lawa. Pinandilatan niya ito ng mata, ngunit ang ganda pa rin ng tingin nito sa kanya. Hindi napigilan ni Nolan ang tumawa, ngunit seryoso pa rin ang kanyang tunog. Layuan mo si Daniel. Natawa si Maisie dahil sa bahagyang pagkairita. Sinabi mo sa akin na layuan si Jones ilang araw na ang nakalipas, at ngayon sinasabi mo sa akin na layuan ko si Mr. Kent. Nagtaas siya ng kilay. Nolan, hindi mo gusto ang presensya ng ibang mga lalaki sa paligid ko, hindi ba? Nolan continued talking solemnly, iba siya kay Jones. Si Daniel ay isang napakadelikadong tao. Tumigil sandali si Maisie at muling nagtanong, kilala mo ba siya? Hindi ko sasabihin na kilala ko siya. Isa siya sa mga miyembro ng Kents, isang marangal na pamilya, at isang leftist. Inilagay ni Nolan ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Pasensya na, may mga bagay na hindi ko masabi sa iyo, at ginagawa ko ito dahil gusto lang kitang protektahan. In short, kung mas malayo ka kay Daniel, mas maganda. Tumingin si Nolan sa labas ng bintana gamit ang malamig niyang mga mata. Malinaw na nakatutok si Daniel kay Zay. Malamang malapit na yung iba. Marahang itinulak siya ni Maisie palayo. Kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi mo maaaring ibunyag ang aking pagkakakilanlan sa harap ng iba. Sandaling nagulat si Nolan. Ibinaba niya ang tingin at ngumiti. Napakatalino talaga ng asawa ko.
Huminga ng mahina si Maisie at nagtanong sa matigas na boses, gusto mo bang patawarin kita? Nagtaas ng kilay si Nolan. Tumangon si Maisie at idiniin siya pababa at sa sofa. Ang perfectly ironed suit na walang anumang kulubat dito ang nagbigay sa kanya ng urge na gustuhin itong guluhin. Kaya, sa pag-iisip ng isang bagay, isang bakas ng palihim ang sumili sa kanyang mga mata. Kaya ko ito. Pagkatapos ay tinanggal niya ang botones nito gamit ang kanyang mga daliri. Patatawarin kita basta hayaan mo akong gawin ang lahat ng gusto ko nang hindi lumalaban. Ang shirt ay malawak na nabuksan sa isang click, at ang katawan na nakatago sa ilalim ng shirt ay tumambad kaagad sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kalamnan ay mahusay na tinukoy at matatag, at ang kanyang kilalang six-pack ay bahagyang nanginag. Kumunat ang noo ni Nolan. Ang kanyang mga mata ay naging madilim sa isang iglap. Nagtaas ng kilay si Maisie at lumapit sa kanya. Kung gusto mong patawarin kita, magpakita ka man lang ng sinseridad. Nawala ang dilim sa ilalim ng kanyang mga mata nang siya ay naging mas mapangahas, at nagbago ang emosyon sa kanyang mga mata. Si Mila kailan natutong paglaruan ako ng maliit na pusa na sinanay ko ng mag-isa. Naninigas ang panga ni Nolan, at bigla niyang hinawakan ang mga braso nito. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito sa iyong paraan? Oh, Mr. Goldman, sinasabi mo ba na hindi mo ito matatanggap kapag hindi ikaw ang may kontrol? Tiningnan siya ni Maisie gamit ang kanyang inosenteng mga mata, ngunit ang kanyang ngiti ay mukhang kasuklam-suklam. Naisip mo na ba na balang araw ay makokontrol ka ng isang babae? Kabanata 417. Tumigil ka. Si Nolan ay parang leon na malapit ng magising mula sa 100 taon na hibernation, at ang kanyang aura ay naging nakakatakot. Gayunpaman, walang ingat pa ring kumilos si Maisie. Bagamat kumukulo na ang dugo sa kanyang katawan, sinubukan niyang pigilan ang sarili at panatilihing kontrolado ang lahat. Nakuha mo na ang ilang masamang gawi. Lahat ng tao nagbabago. Ipinulupot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, at ang kanyang mapula-pula na labi ay bahagyang kumawit paitaas. Paano kung nagmamakaawa sa akin? Walang magawa si Nolan. Tulala siyang hinalikan at nagpakawala ng paus na boses. Okay, please, kinabukasan. Katatapos lang mag-makeup ni Maisie nang may biglang kumatok sa pinto. Nagpunta si Cherry para pagbuksan siya ng pinto at nakita niya ang isang waitress na nakatayo sa labas na may dalang purple na kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. Ito ang hiniling sa akin ni Mr. Goldman na ihatid sa silid na ito. Tinanggap ni Cherry ang gift box at nagpasalamat sa waitress bago ito umalis. Lumabas si Maisie ng silid at nakita ang kahon ng regalo sa mga kamay ni Cherry. Ano iyan? Nakangiting naglakad palapit sa kanya si Cherry. Sabi niya galing kay Mr. Goldman. Gusto mo bang buksan at tingnan? Biglang naalala ni Maisie na sinabi sa kanya ni Nolan bago umalis ng umaga na may regalo ito sa kanya. Ito kaya yon. Pinuksan ni Maisie ang kahon ng regalo at nakita niya na ang napakagandang damit, at may gintong card doon. Ikaw ang magiging pinaka nakakasilaw na babae ngayon. Sa Sheena Jewelry Show, mahigit 100 tao ang nagtipon sa pasukan ng red carpet. Nandoon ang mga security men na nagpapanatili ng kaayusan, at ang kalahati ng mga media outlet ay nagsisiksikan sa buong lugar upang makakuha ng pinakamahusay na posisyon, para lamang makuhanan ang mga kilalang tao na dadalo sa alahas na catwalk. Tumalo rin si Louis sa jewelry show bilang isang espesyal na panauhin, at nang pumasok siya kasama ang isang dayuhang artista, lahat ng kamera ay nakatutok sa kanila. Marami ring celebrities at sikat na designer na pumasok sa venue ang nakasuot din ng mga Englanding damit, na ginawang kasiyahan sa mata ang buong event. Sa pagkakataong ito, mas ikinagulat ng media ang hitsura ni Maisie. Artista ba yan? Napaka-gorgeous niya. Diyos ko, ang kanyang damit ay napakaganda. Bukod sa pagbibigay pansin sa kanyang pagkakakilanlan, binigyang pansin din ng mga tao sa labas ng venue ang kanyang pananamit. Ang babaeng papasok sa venue ay nakasuot ng tube top na itim at gintong mahabang gown na may napakagandang gold phoenix na nakaberde sa damit, sunod-sunod na buhol ang nakasabit sa kanyang baywang, at isang gintong kampana na may guwang na inukit na disenyo ang nakasabit sa mga buhol. Ang mga hikaw na nakasabit mismo sa itaas ng kanyang collarbone ay may phoenix tassels na hindi regular ang haba. Ang napakagandang oriental na estilo ng fashion ay agad na nakakuha ng atensyon ng media. Ang mga flashlight na nakapalibot sa runway ay kumikislap habang naglalakad siya papunta sa venue, at halos lahat ng mga bisita na pumasok sa venue ay nakaupo. Itinulak ng katulong si Madam Nire sa venue sakay ng kanyang wheelchair, at pumasok sila kasama si Louis. Nakita ni Louis ang damit na suot ni Maisie,
at napanganga siya sa isang iglap. Miss Zora, ang ganda ng gown mo. Salamat sa papuri. Ngumiti si Maisie at tumanggaw sa kanya. Ngumiti si Madam Nire kay Luis. Inaasahan mo rin ba ang obra maestra ni Miss Zora? I'm really looking forward to it. Iniisip ko kung anong klaseng sorpresa ang ibibigay sa akin ngayong taon. Tumanggaw si Luis at ngumisi. Mr. Abascal. Lumapit ang isang lalaking naka-Prussian blue suit kasama ang dalawang lalaki. Alam na ni Maisie na si Daniel iyon nang marinig niya ang boses nito. Hindi ko ine-expect na ganito ka pala kaganda kapag bihis na bihis ka, Miss Zora. Hindi nakakapagtaka, nasa kalagitnaan na si Daniel sa pagtatapos ng pangungusap, ngunit hindi niya ginawa iyon, pinananatiling misteryoso ang buong kapaligiran. Bahagyang ngumiti si Maisie. Salamat, Mr. Kent. Pinobola mo naman ako. Nakaupo na ang lahat at nang maglakad si Maisie patungo sa kanyang upuan, bigla siyang nilapitan ng isang lalaki sa likuran niya. Nilagay niya ang isang kamay niya sa bewang niya at bamulong sa kanya ng napakalapit sa tenga niya, tila napaka-intimate. Miss Vanderbilt, I wish you good luck. Kabanata 418. Hindi napigilan ni Maisie ang mahigpit na pagkayam ng mga kamay sa kanyang tagiliran. Nang muli siyang lumingon, nakita ang Prussian blue figure na naglakad na palayo. Wish me good luck. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Umupo si Maisie sa row sa likod ni Madam Nira. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa kung saan at nakita ang isang napaka-pamilyar na babae. Gayunpaman, ang babae ay nagmamadaling tumalikod at nawala sa karamihan ng tao matapos silang makapagpalitan ng mga tingin. Nagulat si Maisie. Nasulyapan ko siya ng mabuti. Si Rowena ba ang babaeng iyon? Ngunit paano ito posible? Si Rowena ay nasa Stoslow. Nag-iisip ng kung ano, tumayo si Maisie at naglakad sa backstage. Nang makita ni Daniel si Maisie na papasok sa backstage, malamig na kumaibot ang gilid ng labi niya. Bahagyang itinaas ni Maisie ang kanyang damit at lumabas sa walang laman at maluwang na koridor, at sa isang kisap mata ay wala ng tao. Bakit nandito si Rowena? Gusto niyang malaman dahil mayroon siyang masamang palatandaan. Miss, may hinahanap ka ba? Isang lalaking nakaitim ang biglang sumulpat sa likod niya. Nilinggan siya ni Maisie. Nakita niya ang itim na suot niya, naisip niyang isa siya sa mga staff ng venue, at ngumiti. Hindi, akala ko lang may nakita akong kakilala. Baka nagkamali ako. Sinabi ng lalaking nakaitim nang siya ay aalis na, hindi mo ba kakilala si Mr. Goldman? Napatigil si Maisie at nagulat na lumingon. Ano? Magalang na sinabi ng lalaking nakaitim sa kanya, sa totoo lang, nandito si Mr. Goldman, ngunit dahil hindi siya komportable na magpakita sa harap ng publiko, hiniling niya sa akin na pumunta sa iyo at hilingin sa iyo na makipagkita sa kanya sa lounge. Dama po ang tingin ni Maisie sa likod ng nakakrus na mga kamay ng lalaki nang hindi sinasadya habang nagsasalita ito. May tato sa likod ng kamay niya. Wala sa mga bodyguard sa paligid ni Nolan na parang may tato sa likod ng kamay, di ba? Tumingin sa kanya si Maisie at nagtanong, ikaw ba ay isang taong nagtatrabaho para kay Nolan? Ang lalaking nakaitim ay halatang nataranta. Mabilis na dumistansya si Maisie sa kanya, tumalikod, at tumakbo papunta sa venue. Hinawakan siya ng lalaking nakaitim. Inatake siya ni Maisie gamit ang kanyang singsing, at ang matulis nitong gilid ay samugat sa pisngi ng lalaki. Gayunpaman, may humawak sa kanyang leeg mula sa likuran at sinaksak ang isang hiringgilya sa kanyang leeg ng mabilis at tumpak. Ito ay, pampakalma. Nang mawala ng malay si Maisie at bumagsak sa sahig, malabo niyang nakita si Rowena na sumulpat mula sa dilim. Madilim ang ilaw sa pasilyo, may batik-batik at natutuklap na ang mga pinturang bahagi ng dingding, at ang mga pahayagan na nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa ay naging dilaw na sa edad. Dahil sa malakas na amoy ng disinfectant sa ospital, napangiwi si Maisie nang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang puting ilaw sa kisame ay napakaliwanag at nakasisilaw kaya kailangan niyang ilihis ang kanyang ulo at maghintay hanggang sa maging malinaw ang kanyang paningin bago niya makita ng mabuti ang paligid. Ang kagamitang medikal at ang asul na partition screen na nakaset up sa paligid ng kama ay halos kamukha ng isang ospital, ngunit hindi ito mukhang isang ospital, ngunit mas katulad ng isang laboratorio. Hindi niya namamalaya na nakita niya sa dingding ang poster ng isang impeksyon ng virus na lumabas sa Stoslow mahigit 30 taon na ang nakakaraan, at bahagyang nagsikip ang kanyang mga talukap. Napagtanto niyang nakatali ang mga kamay at paa niya sa kama nang gusto niyang bumangon. Hey, sa wakas nagising ka na ba? Pumasok si Rowena mula sa labas ng partition screen kasama ang 2 taong nakasuot ng protection.
She then added with a cold expression, I bet hindi mo inaasahan. Ito, ha, hindi talaga ako makakilos para gumanti sa iyo sa Slakova, ngunit iba ang mga bagay dito sa Staslow. Rowena Summers, anong pinagsasabi mo, at ano ang balak mong gawin dito? Ilang beses na nagpumigla si Maisie, ngunit mahigpit ang pagkakatali ng kanyang mga kamay at paa. Walang pagkakataon na siya ay makalaya. Anong balak kong gawin? Naglakad si Rowena sa gilid ng kama, iniunat ang kanyang kamay upang sakalin siya, tumagilid, at tinitigan siya ng masama. Sabihin mo sa akin, ano ang mangyayari kung tatanggalan kita ng buhay, at ibabad ka sa formalin para maging isang specimen ng tao. Kabanata 419. Huminga ng malalim si Maisie. Sa sandaling iyon, hindi maiwasang mamatla ang kanyang mukha. Rowena, hindi ka ba natatakot na malaman ni Lolo at ni Nolan ang ginawa mo rito? Pinitawan siya ni Rowena, tumabi, at nginisyan. Mahalaga ba kung malalaman nila ang tungkol dito? Tumayo siya at muling ibinaling ang tingin sa kanya. Anyway, hindi niya malalaman na ginawa ko ito, at wala kang pagkakataon na sabihin ito sa kanya. 2 taong nakasuot ng protective suit ang humakbang na parang may pinaghahandaan. Lumaban si Maisie, at unti-unting kumalat ang takot sa kaibuturan ng kanyang puso. Mamamatay na ba talaga ako this time? Hindi, ayaw kong mamatay. Ayokong iwan ang mga bata. Ayokong iwan si Nolan. Takot na takot siya na maging ang kanyang mga pores ay nanginginig, at ang kanyang dugo ay tila tumitigil. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang huhuberin na ng mga taong nakasuot ng protective clothing ang kanyang damit, isang putok ng baril ang nagmula sa labas at agad silang nagpanik. Saktong pagriyak ni Rowena sa putok ng baril ay bumukas na ang pinto. At nang makita ni Rowena ang lalaki, sa labas ng pinto ay bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig na para bang may gustong ipaliwanag. Sa kasamaang palad, binaril siya ni Nolan ng may blankong ekspresyon bago pa siya makapaglabas ng isang salita sa kanyang bibig. Tumagos sa balikat niya ang bala. Pumagsak si Rowena sa sahig, hinawakan ang kanyang sugat sa takot, habang si Quincy ay pumasok kasama ang ilang lalaking nakaitim at pinasuko ang 2 pang tao. Tumakad si Nolan sa kama, kinalegan ang mga tali na nakatali sa mga kamay at paa ni Maisie sa kama, at pagkatapos ay binuhat siya. Nang makita ang matigas at maputlang mukha nito, hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito at hininaan ang boses. Ikinalulungkot ko ito. Sa sandaling makita ni Maisie si Nolan, hindi napigilan ng mga luha ang pag-agos sa kanyang mga pisngi, at inabot niya ito at niyakap. Pinuhat siya ni Nolan at akmang aalis na kasama niya. Tumanggi pa ring sumuko si Rowena, gumapang para hawakan ang kanyang binti, at nagpaliwanag. Nolan, hindi ito ang gusto kong gawin. Napilitan lang akong gawin ito. Maniwala ka sa akin. Sinipa siya ni Nolan, at natamba si Rowena. May bahid na ng dugo ang damit sa kaliwang balikat niya. Dalhin mo na sila. Pinigay niya ang kanyang order, binuhat si Maisie, at nagmamadaling umalis, nang hindi man lang tumitingin sa babae sa lupa. Nang lumabas ang kanilang mga tauhan mula sa tarangkahan ng abandonadong ospital, mahigit 12 smoke bomb ang lumabas sa kung saan, at ang paligid ay natabunan ng puting ulap sa isang iglap. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Nolan si Maisie sa kanyang mga bisig. May ambush. Nagmamadaling sigaw ni Quincy. Lahat, mag-ingat sa inyong paligid. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa hindi nakikitang usok. Hanggang sa unti-unting nawala ang usok ay malabo na silang nakakita ng higit pa. Mahigit 12 lalaking nakaitim na naglalakad patungo sa kanila na may dalang mga baril at akmang hihilahin ang gatilyo. Umalis ka sa daan. Sigaw ni Nolan, niyakap si Maisie at umatras sa likod ng dingding. Si Quincy at ang iba ay nagtago sa likod ng ilang mga hadlang na maaaring gamitin bilang mga takip. Nolan, hindi na kailangan ng anumang anyo ng pagtutol. Lumabas ka na kung ayaw mong madamay ang asawa mo. Isang lalaki na nagva-vape mula sa isang electronic vape stick ang lumabas sa isang kotse, habang si Nolan ay iniangat ang kanyang ulo upang tingnan ang sitwasyon. Mukhang nakakuha siya ng ideya kung sino ang kabilang partido. Ganyan ka gusto ng Kents ang buhay ko, ha? Daniel scoffed and responded, hindi lang ang mga Kent ang gustong pumatay sa iyo. Oo nga pala, lahat ng lalaking Goldman ay talagang mahuhusay na. Manliligaw, nakakagulat kang nakipagsapalaran para sa iyong mga babae, lolo mo man sa tuhod, si Patrick Goldman, o ikaw. Hindi mo matatakasan ang kapalarang mapatay dahil sa babae mo. Nagulat si Maisie na nakayakap sa kanya. So ito talaga ang ginagawa ni Daniel. Kaya nila ako dinukot para lang akitin si Nolan.
Alam ang emosyonal na kawalang tatag ni Maisie. Ay nalalayan ni Nolan ang likod ng kanyang ulo at hinayaan siyang sumandal sa kanya. Magtiwala ka sa akin. Niyakap siya ni Maisie ng mahigpit at mamulong ng buo. Kahit anong mangyari, haharapin natin ito ng magkasama. Kabanata 420. Napakunot ang noo ni Maisie, nagtataka kung paano nalaman ni Daniel na may kaugnayan siya kay Nolan dahil hindi naman ibinunyag ng huli ang kanyang pagkakakilanlan sa Stoslow. Baka si Rowena. No wonder na nahuli ako ni Rowena. Nakasandal ang baba ni Nolan sa tuktok ng kanyang ulo. Kumikirot ang kanyang puso dahil sa katotohanang wala man lang siyang lakas ng loob na sabihin iyon sa kanya. Malinaw na alam niyang may kikilos laban kay Maisie, kaya ang bidang sa damit na ibinigay nito sa kanya ay may naka-embed na micro-tracker para pigilan siya sa pagkahulog sa bitag. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis magtatagumpay ang mga taong iyon at si Rowena ang nagtrabaho kasama nila. Daniel Kent, nanlabo agad ang mga mata ni Nolan habang tinanong niya ang mga tao sa labas. Sa tingin mo ba ay lalabas ako dito nang walang anumang backup na plano? Bahagyang natarante si Daniel, at isang bakas ng kalupitan ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Napatingin si Nolan sa mga abandonadong gusali sa kanilang paligid at ngumuso. Bakit hindi mo tingnan ang mga gusali sa paligid mo? Itinaas ni Daniel ang kanyang ulo, ito talaga ang mga sniper nila. Nagmura siya ng malalim. Ang mga lalaking nakaitim sa likuran niya ay may hawak na baril, ngunit hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Maya-maya, maraming jeep ang sumugod sa pinangyarihan. At ang lalaking bumaba sa sasakyan na naka-windbreaker ay inayos ang bakal na salamin gamit ang kanyang mga daliri. Mr. Kent, mukhang mali ang kalkulasyon mo this time. Erwin Lincoln. Halatang nagulat ang ekspresyon ni Daniel. Bakit kayong mga taga-Metropolis nandito? Napangiti si Erwin. Huwag kang mag-alala kung bakit kami nandito. In short, kung ayaw mong may mawala, you can't better stop. Napaungol si Daniel at inutusan ang kanyang mga tauhan na magligpit ng kanilang mga baril. Si Rowena, na nagtatakip sa kanyang sugat, ay nagtataka rin nang makita ang talagang pagpapakita ni Daniel ng paggalang sa mga taga-Metropolis. Wala siyang ideya na ang mga Goldman ay magkakaroon ng mga koneksyon sa mahiwagang organisasyon mula sa Morwich. Ang Metropolis ng Morwich ay ibang-iba sa Night Banquet. Nagkaroon sila ng suporta ng maharlikang pamilya, nagkaroon ng pambihirang posisyon sa gobyerno ng Morwich, at nagkaroon pa nga ng mga karapatan ng hari. Dahan-daang lumabas sina Nolan at Maisie. Medyo nagulat si Maisie nang makita niya si Erwin. Tito Erwin. Tumanggaw si Erwin. Natigilan si Rowena. Si Maisie pala ang may kaugnayan sa kanila. Damn it, how is this possible? Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Daniel sa sandaling ito dahil naramdaman na niyang pinandilatan siya nito ng may intensyong pumatay. Ngunit talagang hindi niya alam na may kinalaman si Maisie sa mga taga-Metropolis. Sinabi lang niya kay Daniel na may kinalaman si Maisie sa De Arma. Ang mga De Arma at ang mga Kent ay parehong maharlika, ngunit ang mga De Arma ay malinaw na hindi pinahahalagahan ng kasalukuyang maharlikang pamilya kung ihahambing sa mga Kent. Kaya kahit na masaktan si Maisie, masasabi namin kay Hernandez na ang mga Goldman ang nanakit kay Maisie. Nais ng lahat ng makakaliwa na makitang lumalim ang awayan sa pagitan ng De Arma at ng Goldman sa pamamagitan ng pagmamaneho na ito. Ngunit sino ang makakaalam na may kinalaman siya sa Metropolis? Hindi ganito ang dapat mangyari. Lumapit si Maisie kay Erwin, sumulyap sa kanila, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit binati siya ni Daniel ng good luck. Siya pala ang may pakanan ng lahat ng ito. Sinulyapan ni Daniel si Maisie, malamig ng umuso, pinapasok ang mga tauhan niya sa sasakyan, at umalis. Alam ni Rowena na mas malala pa sa kamatayan ang pagdurusan niya kung babalikan niya si Daniel, kaya sabik siyang tumingin kay Nolan, umaasang mabawi siya ni Nolan. Gayunpaman, hindi man lang siya nilingga ni Nolan. Sa ospital, matapos sumailalim sa pagsusuri si Maisie, umupo siya sa kama na nakasuot ng coat ni Nolan at narinig niya ang pakikipag-usap ng doktor sa mga tao sa labas. Huwag kang mag-alala, ang dalagang ito ay walang ibang pinsala maliban sa sedative injection na nakuha niya at nakakaranas ng medyo traumatic.